already talked to your lawyer. Tinitignan namin kung may butas sa chain of custody ng ebidensyang isinampa laban sa'yo. Dad, kailangan natin mag-file agad ng petition for bail. Hanggat nasa stock ako dito, pwedeng mag-post ng danger si Angel sa mga taong nasa paligid niya, including my family. Ginagawa na namin yung lahat, Vanessa. Pero sa lawyer, you know we have to address first the facts of the case. Ikaw ang tinuturo ng mga victim. At ang kwintas mo ang natagpuan sa gamit ng kidnapper. Malamang si Angel ho ang kumuha ng kwintas niya yun sa kwarto ko. Siya ang nagplanta ng ebidensya para magmukha akong guilty. Bakit, Dad? I read the forensics report na nakuha ng abogado mo. Kung si Angel ang kriminal at siyang nagtanim ng ebidensya, explain this to me. Bakit walang fingerprint si Angel sa pendant ng kwintas mo? Bakit fingerprints mo lang ang nandun? Kung hinawakan ni Angel ang kwintas para itanim bilang ebidensya, dapat may trace yun. Pero malinis, Vanessa. Ang tanging bakas na nandun ay ang sayo. Hindi ko talaga maintindihan si Carlito. Bakit mas pinapanigan pa niya yung babae niya, samantalang ako yung asawa niya? Baka naman po may rason si Tito Carlito, kaya na-convince siya kay Kuya Marco. Kahit na. Kung hindi niya ako kayang paniwalaan at ipagtanggol bilang asawa niya, kahit man lang bilang abogado, ako yung biktima dito eh. My God, Angel. Sarili kong asawa, mas pinapanigan pa yung babaeng kumidnap at tumorture sa akin. Hindi po kaya may galit pa rin sa inyo si Tito Carlito? Yung tungkol po sa past nyo, sa cheating. Baka naman kaya kinakampihan niya si Ate Vanessa para bawian po kayo. Isipin niyo po yung tita, ha? Kapag nakalaya si Ate Vanessa, nang dahil po yun sa asawa niyo, ano na lang iisipin ng mga tao? Na siya yung magmumukhang inosente, tapos kayo yung sinungaling at nag-iimbento? Ang worry ko lang naman po, baka masira po yung malinis niyo pong image sa simbahan at saka sa community. Baka layuan po kayo ng mga tao. Hindi ako papayag na ako ang magmumukhang masama. Hindi ko sila hayaang pagtulungan ako. Agree po ako dyan, tita. Gaya ng nabasa ko kagabi, Micah chapter 7 verse 6, ang mga kalaban ng tao ay ang mga taong mismong nasa loob ng sarili nilang bahay. Kaya tita, kung ako sa'yo, unahan mo na sila. Protektahan niyo po yung dignidad niyo bago po nila baliktarin yung katotohanan. Matalino si Angel, Dad. Alam niya na siguro na titignan yung fingerprints, kaya malamang nag-gloves yun. Lahat to planado niya. This was not just a random act. It was a premeditated frame-up. That's a weak argument, Vanessa. Sa court, hihingan tayo ng proof na gloves nga ang nagamit. Forensic science is based on what is there, not what there could have been. Mahirap i-prove ang wala. Balik pa natin sa akin. Sige, ipipigay ko sa'yo. Simula pa man yan. Lahat ko kunin ko sa'yo. Aagawin ko ang asawa mo, anak mo. Lahat aagawin ko sa'yo. Maintindihan mo yan? Maintindihan mo yan? Dad, may sinabi siya sa akin. The last time that she was here, ang sabi niya, simula pa lang to. Hindi ba enough yon as admission of guilt? Inamin niya na siyang may kagawa ng lahat ng to. Sino ang mga ibang nakarinig? May gusto bang tumayo ng witness? May recording ba? It's just your word against hers. At sa ngayon, ikaw ang itinuturo ng biktima. And it's your fingerprints nasa ebidensya. Dad, please naman. Nanay niya na mismo nagsabi eh. May violent tendency talaga si Angel. Hindi siya normal, Dad. Motive, Vanessa. Anong motibo ni Angel na gawin niyang lahat nito? Bakit sisirahan niya ang tanging pamilyang tumanggap sa kanya? Ano ang proof mo na kriminal siya? Bukod sa hinala mo. Dad, dahil masama siyang tao. Yung pagiging mabuti niya, pakitang tao niya lang yun. Dad, delikado si Angel. Hindi siya normal.
Please naman, paniwalaan niyo ako, oh. You know, I thought you were going to give me something substantial. Yung pala, puro speculation pa rin. Nag-aaksaya lang ng oras dito. Dad, paniwalaan niyo naman ako. Dad, tulungan niyo naman ako. Please. If not for me, then para sa mga apo niyo. Dad, delikado ang buhay nila habang nandyan si Angel sa tabi nila. Dad, please. Hannibal! Torny, parang bad trip ka. Uy, huwag mo na nga masyadong kulitin. Baka lalo pa magalit sa atin yan. Torny! Ba't di mo na lang kaya gamitin yung pagiging attorney mo? Labas mo na lang yung sarili mo dito. Mukhang magaling ka naman eh. Hindi ako magaling. Bobo ako. Bobo ako dahil nagtiwala ako sa maling tao. Nagpapasok ako ng halimaw sa sarili kong bahay. Pinatuloy ko yung demonyo sa tabi ng mga anak ko. Kaya ito yung parusa ko. Saan ka nagaling? O baka naman dapat sabihin ko, kanino ka nanggaling? Sylvia, pagod ako. Don't start. Eh, anong gusto mo? Wala akong gagawin, samantalang alam ko na nakikipagkita ka behind my back sa kriminal na yon. Gusto ko lang marinig ang side ni Vanessa. Dahil nagpapanik si Marco. Gusto ko lang malaman kung may basehan naman sinasabi niya. Trabaho ko yan bilang abogado.